Ngayon ay ibabahagi naman namin ang ilan pang mga bata na natatandaan bawat detalye ng kanilang nakaraan na buhay. Si Barbro Karlen ay pinanganak sa bansang Sweden noong 1954. Nang siya'y nasa murang edad pa lamang ay madalas niyang mapanaginipan ang kanyang nakaraang buhay. Karamihan sa mga panaginip ay masasama, kaya madalas siyang magising na nanginginig sa takot. Nang 2 taong gulang na at nakapagsasalita na si Barbro, sinabi niya sa kanyang mga magulang na hindi Barbro ang kanyang pangalan. Siya daw ay si Anne. Hindi naman pinansin ng mga magulang ang sinabi niya. Habang lumalaki, pinanindigan niyang siya si Anne na kinalaunan ay tinukoy niya na ang kanyang buong pangalan ay Anne Frank. Si Anne Frank ay isang dalagita na nagmula sa Netherlands. Isa siyang Hudyo na naging biktima ng Holocaust kung saan pinahirapan at pinaslang ang milyon-milyong Hudyo sa Europa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Si Anne Frank ay nakilala lamang matapos mailathala ang kanyang diary nang siya'y pumanaw na. Ipinilit ni Barbro na siya ang taong ito at iba ang kanyang mga magulang. Paulit-ulit rin niyang binabanggit na susunduin na siya ng tunay niyang ama. Walang pumapansin kay Barbro. Nang panahon na iyon, ang diary ni Anne Frank ay imposibleng mabasa ni Barbro dahil hindi pa ito natatranslate sa kanilang lengguwahe. Walang nagbago sa paniniwala ni Barbro hanggang sa siya'y maging 6 na taong gulang. Noon ay nangamba na ang mga magulang niya na baka may problema siya sa pag-iisip. Dinala siya sa psychiatrist. Dahil sanay na naman si Barbro na walang naniniwala sa kanya, ay minabuti niya na wag na lang magsalita ng kahit ano. Nanahimik na lamang siya. Pinaalam naman ng psychiatrist sa mga magulang na normal si Barbro at ang mga ito ay dulot lang ng kanyang imahinasyon. Ayon pa sa kanya ay lilipas rin ito sa kanyang pagtanda. Ngunit di ito nangyari, bagkus ay lumaki siyang mahiyain at tahimik. Hindi na rin niya binanggit ang tungkol kay Anne Frank sa takot na magmukhang katawa-tawa sa iba, lalo na nang malaman niyang si Anne Frank ay totoong tao. Kinahiligan niya ang pagsusulat. Nang 10 taong gulang ay pinasyalan ng pamilya ang iba't ibang mga bansa sa Europa, kabilang ang Amsterdam kung saan nakatayo ang bahay ni Anne Frank. Bilang isa ito sa mga tanyag na pasyalan sa lugar, ay pinuntahan nila iyon. Pinigil ni Barbro ng pumara ng taxi ang mga magulang dahil kaya naman daw lakarin ang bahay ni Anne Frank. Tinuro niya ang daan sa mga magulang. Laking pagtataka ng mga magulang sa kaalaman ng anak sa lugar gayong ito ang unang beses na pasyalan nila ang bansa. Napansin agad ni Barbro ang pinagbago ng entrada ng bahay. Habang nililibot ang bahay, sumama ang pakiramdam ni Barbro at sinabing ito ang bahay sa kanyang panaginip. Sinabi rin ni Barbro na may mga litrato sa pader ngunit wala namang nakikitang mga litrato ang mga magulang. Ayon sa mga nagtatrabaho dun ay may mga litrato talaga dati dun, ngunit tinanggal na nila dahil unti-unti itong ninanakaw.
Sa tagpong iyon ay nakumbinsi na sila na ang kanilang anak ay nagsasabi ng totoo. Kinahiligan ni Barbro na sumulat ng mga tula. Sa edad na 12 ay nailathala ang una niyang libro. Si Ryan Hammond sa isang Amerikano na pinanganak noong 2005. Sa edad na 4 ay madalas siyang magpanggap na isang direktor ng mga pelikula kapag siya'y naglalaro. Madalas naman siyang managinip ng masama na nagiging rason sa kanyang paggising habang nagsisisigaw at nakahawak sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang magkwento sa kanyang mga magulang tungkol sa Hollywood, lugar na di pa niya napupuntahan. Sinabi rin niya sa kanyang mga magulang na sumabog ang kanyang puso at ibang tao siya dati. Siya daw ay malaki na dati at kayang puntahan ang lugar na nais puntahan. Kapag naman nakikita ni Ryan ang anumang litrato ng Hollywood, ay sinasabi niyang dun siya nakatira at magpupumilit na dalhin siya doon. Kinuwento niya sa kanyang mga magulang ang dati niyang buhay, tulad ng kanyang malaking puting bahay na may pool, mga sikat na artista ang nakadaupang palad niya, ang magarbong pamumuhay at ang bakasyon. Ang kalye raw na kinaroroonan ng kanyang bahay ay may salitang rock sa pangalan. Sinabi rin niya na dati ay 5 beses siyang ikinasal at nagkaroon siya ng 3 mga anak. Sa unay di sila makapaniwala, ngunit sadyang nakakamanghang pagiging detalyado ng mga istorya ni Ryan, gayong siya'y musmus pa lamang. Dahil dito ay humiram ang ina sa isang aklatan ng mga libro na may mga litrato tungkol sa Hollywood. Ipinakita niya ang mga ito sa anak. Isa sa mga litrato ang tumawag ng atensyon ni Ryan. Ito ay isang litrato na kuha sa isang pelikulang pinamagatang Night After Night noong taong 1932. Tinuro niya ang lalaking nagngangalan raw na George, matapos ay tinuro niya ang katabi nito at sinabing siya ang lalaking yun. Nalaman naman ng ina matapos saliksikin na ang lalaking iyon ay nagngangalang Marty Martin. Dinala niya ang anak ni Dr. Jim Tucker, isang psychiatrist na sumusuri sa mga batang naglalahad ng kanilang nakaraang buhay. Kinausap ng doktor si Ryan at sinaliksik ang katauhan ni Marty Martin. Si Marty ay isang extra sa mga pelikula na kinalaunan ay naging bigating ahente sa Hollywood. Pumanaw ito noong taong 1964. Kinumpirma ng doktor na totoo ang mga detalye na sinabi ng bata tungkol kay Marty. Kinumpirma rin ng doktor na ang kalye na may rock sa pangalan ay North Roxbury Drive at dito nga nakatira si Marty. Ang 5 beses na pagpapakasal at 3 mga anak ay tama rin. Sa katunayan, ang ilan pang mga detalye na naibigay ni Ryan tulad ng bilang ng mga kapatid na babae ni Marty ay tumpak. Bagay na di alam miski ng anak mismo ni Marty. Habang tumatanda naman ay unti-unting nalilimutan ni Ryan ang mga detalye ng kanyang nakaraan na buhay. Ayon sa doktor ay natural lamang ito. Si Boriska o kilala ring Boris ay isang Russian na ipinanganak noong 1996. Ang kanyang ina ay isang doktor. Sanggol pa lamang siya ay nakitaan na siya ng kamanghamanghang mga abilidad. Ayon sa ina, higit 2 linggo pa lamang si Boris ay kaya na niyang tumingala ng walang suporta. Bagay na bibilang raw ng ilang buwan bago matutunan ang isang sanggol.
Sa edad na 1 taong gulang ay diretso nang magsalita si Boris. At pagtungtong ng 2 taon, marunong na siyang magbasa, gumuhit at magpinta ng larawan. Nagsimula na rin siyang magkwento tungkol sa planetang Mars kahit hindi naman ito nabanggit ng mga magulang niya kahit kailan. Madalas rin siyang magkwento tungkol sa iba pang mga sibilisasyon. Ayon kay Boris, sa nakaraan niyang buhay ay pinanganak siya at nanirahan siya sa planetang Mars. Detalyado ang mga kwento ng bata tungkol sa kanyang buhay sa Mars, kaya naman lubos ang pagkagulat ng kanyang mga magulang. Isang araw nang si Boris ay 7 taong gulang, habang nasa camping ay tinipon niya ang ilang mga tao at kwentuhan niya tungkol sa kanyang buhay bilang isang Martian. Kabilang sa mga taong nakinig sa kanya ay isang propesor. Simula noon ay sumikat na ang bata dahil sa kanyang kakaibang kwento. Sa kwento ni Boris, siya ay pinanganak at nanirahan sa Mars. Matagal na panahon na ang nakakaraan. Yun din ang panahon na isa pa lamang ang kontinente sa Earth. Isa raw siyang military pilot at nakarating na sa Earth ng 2 beses. Ayon din sa kanya, ang Earth at Mars ay parehas may makabagong teknolohiya ng panahong iyon at may kakayahang maglakbay sa iba't ibang mga panahon. Time travel kung tawagin. Ang Mars raw at Earth ay mayroon ding maayos na relasyon sa isa't isa. Ang mga nilalang raw ng Mars ay humihinga ng carbon dioxide. Nasa 7 talampakan ng tangkad at tumitigil ang pagtanda sa edad na 35. Immortal raw ang mga taga-Mars maliban na lamang kung sadyang papatayin. Madalas raw ang pagpunta ng mga Martian sa Earth, lalo na sa Egypt. Ayon pa kay Boris, may mga sikreto na di pa nabubunyag sa mga pyramid sa Egypt, partikular sa Great Sphinx ng Giza. Ang sikreto daw nito ay nakatago sa likod ng mga tenga nito. 10 taon matapos ipahayag ito ni Boris, may natuklasang kakaiba sa bandang tenga ng Sphinx na maaaring pinto papasok sa isang silid. Sa nakaraang buhay raw niya bilang teenager na Martian, sumiklab ang nuclear war na sumira sa kanilang planeta. Naging sanhi ito ng pagtira ng mga Martian sa ilalim ng lupa magpahanggang ngayon. Sinuportahan naman ng ilang mga siyentipiko ang sinasabi ni Boris tungkol sa nuclear war at iba pang mga bagay tungkol sa planeta. May mga teoryang nabuo hango sa kanilang pag-aaral na ito nga ang maaaring dahilan ng kawalan ng buhay sa planetang Mars at maaaring ang may tubig at buhay sa ilalim nito. Ayon kay Boris, isa siya sa mga tinatawag na Indigo Children na nakaligtas sa giyera at ipinanganak muli bilang tao sa Earth. Hindi raw siya nag-iisa at ang kanilang layunin ay iligtas ang Earth sa maaaring pagsiklab ng nuclear war na sumira rin sa kanilang planeta. Sana'y naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aking channel.